yung natitira mga bakterya. At ang tawag sa bakterya na yun ay thermophilic. Yo, what is up mga karodpin? Ang gagawin natin ngayon, hihimay natin yung mani, hihiwalay natin yung bulok. Tara! Yan mga karodpin. Ito pala yung nabili ko. Kalahating isa akong mga mani. At ito yung hihimay natin. Tara, simulan na natin. Yan. Bakit nga ba mga karodpin hinihimay natin to? Tinatanggal natin yung bulok, inihiwalay natin. Para hindi mag-iba yung lasa niya at para maiwasan natin yung spoilation. Yan, hiwalayin lang natin yung mga bulok. Magandang klase naman yung nabili kong mani. Talagang halos konti lang yung mga bulok niya. About naman sa sanitation mga karodpin, bakit nga ba sinasanitize natin yung mga utensils natin at yung mga lalagyan natin ito, yung mga jar, yung plastic jar, sinasanitize natin. Para nga pala mawala yung mga microorganism niya, yung mga bacteria niya na ayun, hindi natin siya nakikita. Kailangan i-sanitize natin ng mabuti. At about nga pala sa pagsasanitize, kailangan natin ng solution para ma-lessen or mapatay natin yung lahat ng bakterya. Hindi nga lang pala basta pinapakuluan siya. Ayan. May iba kasi pinapakuluan lang. Pero may mga bakterya pa rin na namamalagi doon, yung natitira mga bakterya. At ang tawag sa bakterya na yun ay thermophilic. Ayan. Yan yung bakterya na nabubuhay sa mataas na temperatura. Ayan, kahit kumukulo na siya, meron pa rin siyang bakterya. Hindi siya lahat namamatay. Alright, imayin lang natin to. Then, after nito, hugasan rin natin to dahil kinamay natin to bago natin niluto. Ayan, halos wala naman siyang bulok talaga. Talagang magandang klase yung nabili natin ngayon. Ayan mga karodpin, at kung bago ka lang sa channel natin, please follow our page para updated ka sa lahat ng video natin. Isa pa nga pala mga karodpin, kung gusto nyo mag-order or magpa-reserve ng peanut butter, huwag mahiya mag-message na sa akin at i-reserve ko yung mga orders nyo. And then, i-deliver ko siya basta around Malolos area lang. Kahit nasa malayo kayong lugar, kung gusto nyo umorder, pwede naman natin i-Lazada checkout na lang or Shopee checkout. Basta payment first lang tayo para walang scaman dito. Mga karodpin, pino-pino talaga siya. Hindi ko siya inahaluan ng harina. Marami na rin bumili nito. Magandang feedback naman na nakarating sa akin. Mga nagme-message sa akin na okay naman daw yung gawa kong peanut, masarap daw at hindi nakakaumay. Talagang nililesen ko rin kasi yung mantika nito. Hindi masyadong maraming mantika yung nilalagay ko, hindi katulad nung iba dyan na pag nakita mo, pag tagal-tagal nakikita mo, umaangat yung mantika niya at halos ganyan kataas yung mantika niya sa isang bote. Yan. Isa na rin sa dahilan ng nakakauma yun, yung mantika at yung napakaraming nilalagay na asukal. Kailangan i-balance lang rin yung asukal niya para hindi masyado nakakaumay. Ayan mga karodpin, tapos na tayo mag-imay. Hugasan ko naman to dahil kinamay-gamay ko siya bago ko siya ibusa. Ayan mga karodpin, ganito na ang video natin. Peace out.